Dalawang estado, isang hangganan at kahit paano, dalawang magkaibang realidad. Noong Enero ng 2025, ang isa sa mga estadong ito ay may 274,000 na bakanteng trabaho, higit doble kaysa nung 10 taon nang nakalipas. Sa katabing estado, umigit kumulang 124,000 na bakanteng trabaho sa parehong panahon. Noong 2024, ang isa sa mga estadong ito ay nakalikha ng mahigit 760 bilyong dolyar sa output ng ekonomiya. Ang kapitbahay nito, humigit kumulang 320 bilyong dolyar. Dalawang numero, isang napakalaking agwat sa ekonomiya. Mula sa kalawakan, halos magkamuka sila. Kaya bakit ang isa ay naging parang rocket ship habang ang isa ay naiwan? Maraming pagkakapareho ang mga Carolina. Pareho ng klima, magkatulad ng baybayin. Dati silang isang kolonya, kaya nakakagulat na magkahawid pa rin ang dalawang estado. Halos magkapareho ang median age at halos magkasing antas din ang median income. Lumago rin ang populasyon sa halos parehong bilis mula 1,960. Dapat handa na ang South Carolina sa pagunlad. Isa itong malawak at matabang mababang kapatagang baybayin, isang lugar na puno ng mga isla at latian, mga ilog at mga delta. Perpekto ito para sa pagtatanim ng mga pananim tulad ng bigas, indigo at kalaunan, bulak. At may isa pang mas malaking bentahe ang mababang kapatagang baybayin, isang daungan. Dahil dito, nabuhay ang Charleston at naging kakaiba ang South Carolina. Karaniwan, mabilis umulad ng mga lugar na may malalaking daungan. Maraming naging problema ang South Carolina, kaya hindi naging sentro ng isang napakalaking metro area ang Charleston. Lumitaw ang maliliit na bayan at malalaking plantasyon upang gamitin ang magandang kondisyon ng mababang kapatagang baybayin sa pagtatanim, kaya naging rural at hindi urban ang lugar. Dahil sa heograpiya ng North Carolina, hindi ito nakapag-focus lang sa bulak at kinailangang pag-ibahin ang ekonomiya. Sa kabutihang palad, may lihim na sandata ang Tar Heel State na wala sa South Carolina. Mas malaki pa ang Piedmont ng North Carolina at nasa fall line ito. Ang maraming bumabagsak na tubig ay nagdudulot ng maraming enerhiya. Ginamit ng South Carolina ang fall line nito para patakbuhin ang mga gilingan na naglitawan sa iba't ibang lugar. Mga lagarian, gilingan ng butil, paggawaan ng tala, halos lahat ng uri ng gilingan. Pinilit na heograpiya ng North Carolina na mag-ibay bagad ng kalakalan at industriya. Ano ang ibig sabihin nito? Malalaking bayan. 3 lang ang lungsod sa South Carolina na may populasyon lampas 100,000, samantalang 10 ito sa North Carolina. Mabilis na naging urbanisado ang North Carolina. Lalo pang umasa ang South Carolina sa mga plantasyon. Pero hindi ibig sabihin na yon ang gusto ng bawat estado. Yun lang ang hinihingi ng mapa. Kung naglakbay ka na sa silangang baybayin, kilala mo ang 75 pero sa North Carolina, 2 ang mga highway, ang 85 at 40, at nagdulot yon ng mas malaking pagbabago. Sa North Carolina, ang Piedmont at ang Fall Line ay nagtutulungan na parang isang sistemang nagpapalakas sa isa't isa. Tinutulungan nila ang bawat isa na lumago. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba ang North Carolina sa East Coast. Karamihan ng pangunahing lungsod ay hindi sa baybayin, kundi papaloob ng lupa. Naging napakahalaga niyan para sa kapalaran ng parehong Carolina. Para sa South Carolina, naging problema ang 75. Hindi ito dumadaan o malapit sa Charleston kaya nalalampasan ng daungan. Pero sa North Carolina, pinagdugtong ng 85 at 40 ang mga lungsod sa loob ng lupa at may mas malaki pa silang nagawa. Binago nila ang ekonomikong heograpiya ng mga Carolina. Nang simulan ng pamahalaang federal ang Interstate Highway System noong dekada 50, depensa ang layunin, hindi kaunlarang pang-ekonomiya. Ang layunin ay mabilis mailipat ang tropa at gamit sa bansa kung may digmaan. Ngunit may iba pang gamit ang mga highway. Sila ang pumipili kung sino ang uunlad at kung sino ang hindi. Dumadaan ang 75 sa silangang bahagi ng estado. Dumaan sa gitna ang I-40 at ang I-85 ay dumadaan ng pahili sa Piedmont bago tumungo papuntang Atlanta. Ang mga highway na yon ang bumuo ng isang napakahalagang gulugod ng transportasyon na dumaraan mismo sa North Carolina. Ang mga lungsod ng estado ay naging mga node sa network. Hindi na hiwalay na bayan ng pagmamanupaktura. Mabilis nang gumagalaw ang produkto at pwede nang mag-commute ang mga manggagawa sa pagitan nila. Maaring magtayo ng distribution center ang mga kumpanya pero hindi lang produkto ang inilipat ng koridor na ito. Tahimik nitong binago kung saan mapupunta ang magagandang trabaho at titira ang susunod na henerasyon ng mga nagtapos. Noong dekada 50, gumawa ang North Carolina ng isang desisyon na magbabago ng lahat para dito, isang research center, at naroon na ang mga sangkap para magtagumpay ito.
Ang North Carolina ay may mahuhusay na universidad na gumagawa ng mga ininyero, siyentipiko at mananaliksik para sa umuunlad na ekonomiya. Duke, Chapel Hill, North Carolina State University. Nagbukas ang Research Triangle Park para sa negosyo, sakto sa paglago ng koridor ng Iapatnapu. Lumipat sina Apple, Toyota at iba pa, lumika ng libu-libong mga trabahong mas mataas ang sahod at dahilan para manatili ang mga nagtapos. Sa pagdaan ng panahon, pinatatag ng sentrong ito ang Piedmont Triad na nag-aakit ng mas maraming kumpanya at bihasang manggagawa at naglatag ng pundasyon para sa susunod na pag-unlad ng ekonomiya. Nagbunga ang idea ng pagtatayo ng sentro ng industriya malapit sa madaling mapagkunan ng manggagawa mula sa mga universidad ng North Carolina. Ang South Carolina ay pumusta sa pabrika habang ang North Carolina ay sa ideya. Binigyan ng heograpiya ng kalamangan ang estado ng Tar Heel, pero ang mga proyektong tulad ng pagtatayo ng Research Triangle ang nagpalit ng potensyal sa tuloy-tuloy na pag-unlad. Hindi umulad ang South Carolina sa parehong paraan. Wala ring tuloy-tuloy na koridor sa gitna ng estado. Walang gulugod na nadudugtong sa mga universidad, sentro ng pananaliksik, mga sentro ng pagmamanupaktura at malalaking paliparan. Ang pinakamalalaking yaman ng South Carolina ay magkakalayo. Charleston sa baybayin, Columbia sa dakong loob, at Greenville malapit sa bundok. Oo, konektado sila pero hindi nakasentro. Ang mga highway ng North Carolina ay nag-uugnay sa kanilang ekonomiya sa isang mahabang koridor ng pag-unlad. Pagkatapos ng interstate system, nagkaroon ng North Carolina ng tuloy-tuloy na ekonomikong koridor na wala sa South Carolina. Ang koridor na yon ang magiging pundasyon ng lahat ng sumunod na nangyari. Bago pa nabago ng mga highway ang Carolinas, may industriya nang humubog sa kanilang ekonomiya. Ang industriya ng tela ang naging gulugod ng ekonomiya ng Palmetto State pagsapit ng ika-20 siglo. Ang pagbagsak ng mga pabrika ng tela noong huling ika-20 siglo ay patuloy na humuhubog sa estado hanggang ngayon. Maraming dating bayang umaasa sa mga pagawaan ng tela ay mas mababa ang kita at mas mabagal ang paglago ng trabaho kaysa sa national average. North Carolina, hindi masyado dahil may tulong mula sa abroad. Kailangan ng BMW ng planta sa US. Madaling magbenta ng kotse sa malaking American market nang hindi na kailangang ipadala ang mga ito sa kabila ng Atlantiko. Gusto nila ng right to work na estado para hindi na kailangan makipagkasundo sa malakas na unyon. Malaki ang epekto ng plantang yon sa kinabukasan ng South Carolina. Ano ang resulta? Lumaki ang planta at ngayon ay gumagawa ng mahigit 400,000 sasakyan taon-taon. Kaya ito na ang pinakamalaking BMW pabrika sa mundo. Pero ang tunay na panalo ay kung sino ang nagbigay pansin. Noong 2009, malaking desisyon ang ginawa ng Boeing. Tumawid sila patungong North Charleston. Nag-alok ang estado ng insentibo, mababang gastos sa paggawa at buwis, magandang ugnayan sa militar ng US at paraan para makagawa ng eroplano sa non-union right-to-work na estado na walang banta ng welga. Nag-alok ang South Carolina na gumastos ng pera ng mga nagbabayad ng buwis para sanayin ang mga manggagawang kukunin ng Boeing. Naglabas ang Colombia ng $60 milyong para sa mga espesyal na programa sa trabaho mula 2009 hanggang 2022. Naghatid ng kasaganahan ang Boeing. Maraming supplier ng piyesa ang nakipagtulungan dito at sumunod din sa South Carolina. May higit 400 aerospace at aviation na kumpanya sa estado ngayon. Bilang supplier, nais mong malapit ka sa sentro ng aktibidad. Katulad ng North Carolina, nakakatipid ito sa pagpapadala. Nagtagumpay ang South Carolina sa pag-akit ng mga pabrika pero hindi sila lumilika ng bagong industriya, tumutulong lang silang buuin ang nauna. Iyan ang dahilan kaya mas nagiging vulnerable ang ekonomiya. Kapag may problema ang isang manufacturer, hindi lang sa pabrika ang epekto. Tumunog ang mga alarma kasabay ng pagbubukas ng planta ng Boeing sa North Charleston. Nadiskubre ng FAA ang mga depekto sa paggawa at kalidad kaya pinahinto nila ang lahat ng bagong delivery ng Dreamliner. Bumagal ang mga linya ng produksyon sa South Carolina. Sa pagitan ng 2000 at 2024, nawalan ng 71,000 trabaho sa pagmamanupaktura ang Palmetto State. Naharap din ang North Carolina na wala ang higit 300,000 trabaho sa pagmamanupaktura bago ito naging matatag. Nawalan ang North Carolina ng halos 7,200 manufacturing jobs noong 2025. Pero hindi tulad ng South Carolina, may mas diversipikadong ekonomiya ang North Carolina. Dahil nagkalat ang mga industriya at urbanong koridor sa estado, nabawasan ang epekto ng pagsasara ng mga pabrika. Isa pa itong bahagi ng pagkakaiba na naglalagay sa Carolina sa magkaibang landas.
pero sa unang bahagi ng dekada 2020 may nagbago. Binago ng pandemya kung paano nagtatrabaho ang milyon-milyong Amerikano. Naging mahalaga muli ang heograpiya at pwede nang pumili ng tirahan ang mga empleyado. Nagsimulang lumipat sa timog ang mga edukadong manggagawa sa bansa dahil sa mas murang pabahay, mainit na klima at lumalagong lungsod. Nang tumingin sila sa Carolinas, hindi pantay ang pagpipilian. Naging isa ang Charlotte sa pinakamalalaking sentro ng pagbabangko sa Amerika. Ang Piedmont Corridor ay may mga universidad at malalaking opisina ng korporasyon. Iba naman ang inaalok ng South Carolina. Mga trabaho sa manufacturing, turismo at logistics, mahahalagang industriya ang mga ito. Oo. Nagbibigay sila ng trabaho sa daan-daang libo pero hindi nila naaakit ang kaparehong uri ng mga lumilipat. Karaniwang nagtitipon ang mga edukadong manggagawa sa mga sentro ng inobasyon, hindi sa linya ng asimbliya. Maaring nagbigay ng bentahe sa North Carolina ang heograpiya nito, kabilang ang fall line at ang murang lupa. Ngunit dahil sa matatalinong pagbabago sa pulisya, naabot ng reyon ang buong potensyal nito. Noong 1960, may humigit kumulang 4 tuldok, 5 milyong tao ang nakatira sa North Carolina. Umabot ito sa tinatayang 11 tuldok 2 milyon noong Hulyo ng 2025. Inasahan na tataas ang renta at presyo ng bahay dahil sa pagdami ng trabaho kumpara sa South Carolina, pero hindi ito nangyari. Noong huling bahagi ng 2024, ang media na presyo ng bahay ay $376,000 sa Hilaga at $381,000 naman sa Timog. Maliit lang ang pagkakaiba sa papel, pero kalaunan, naging pundasyon ito ng malaking pagbabago. Kung gusto mo ng ganitong talakayan, mag-subscribe ka na para sa iba pa. Para sa batang manggagawang nagtapos sa kolehiyo, walang dahilan para hindi lumipat sa North Carolina. Sa malaking bahagi ng ika-20 siglo, kakaunti lang ang dahilan ng mga natapos mula sa mga universidad ng North Carolina para manatili doon. Teknolohiya, pananalapi, pananaliksik, wala pang ganong trabaho noon. Ngunit unti-unti, nabuo ng rehiyon ang isang makapangyarihang ekosistema. Pag nabuo ang ekosistema, nagsisimula itong umakit sa iba sa sarili nitong hatap. Dumating ang mga manggagawa mula ibang estado. Pagsapit ng dekada 2000, nagkaroon ng Hilagang Carolina ng bagay na wala sa Timog Carolina. Siksik na konsentrasyon ng mga trabahong mataas ang kasanayan. Bawat inhinyerong lumilipat sa Raleigh ay nagpapataas ng posibilidad na may startup na mabuo ron. Bawat nagtapos sa pananalapi na lumilipat sa Charlotte ay nagpapalakas sa sektor ng pagbabangko ng lungsod. Ang bawat mananaliksik sa laboratorio sa Durham ay nagpapataas ng intelektual na kapital ng rehiyon. Ang oportunidad ay umaakit ng tao na lumilikha ng mas maraming oportunidad. Maaaring baguhin ng feedback loop na yon ang mga rehiyon. Ngayon, litaw ang pagkakaibang ekonomiya ng dalawang Carolina kahit mula sa kalawakan. Sa gabi, makikita sa mga satellite image ang mga kumpol ng ilaw na umaabot sa looban ng North Carolina mula Charlotte hanggang Triad at Triangle. Isang koridor ng mga lungsod na konektado ng infrastruktura, universidad at industriya na nagtutulungan. Maliwanag din ang ilang bahagi ng South Carolina. Nagminingning ang Charleston sa baybayin at Greenville sa Hilagang Kanluran, pero kaunti ang ilaw sa pagitan nila. Hindi na lang heograpiya ang kaibahan, kundi momentum na rin. North Carolina ang nag-iimbento, South Carolina ang gumagawa. Ang inobasyon laban sa produksyon ang nagtatakda ng makabagong pagkakahati, at yan ang Carolina Gap. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan mong video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat! Magkita tayo ulit sa susunod sa MEPEC.